100 na available jobs para sa ating mga Pilipino, sa ating mga kapwa Pinoy, lalo-lalo sa mga OFW natin. Naghihintay dito sa Canada, lalo na sa mga high school graduate natin at yung may mga short certificate. Good morning, good afternoon po sa lahat ng mga kababayan natin, saan masulok ng mundo. Welcome po sa channel ni Daddy Lou Vlog, sa channel natin. Welcome po sa inyo. Weather forecast po natin, malapit nang bumagsak yung yelo namin. Malamig na, nagne-negative na rito sa lugar namin dito sa Saskatchewan. At ang pag-uusapan po natin, ito po mga dapat yung unahin sa pag-a-apply. At kung paano pag-a-apply, lalo-lalo na yung mga bago dito sa channel natin, ano? At yung po mga available na trabaho sa ngayon na naghihintay dito sa atin, dito sa Canada, para sa inyo, sa mga kababayan natin na sa Pilipinas at sa mga nasa ibang bansa, ito po ay para sa inyo. Kaya tapusin nyo po itong video na to hanggang dulo para na sa ganon malaman nyo lahat yung buong impormasyon. At meron din tayo ditong pasilip sa paggawa natin ng sausage making natin, kasi po mag-i-stock na tayo ng mga sausage. Dumarami na ating pamilya, lumalaki, at magwi-winter pa, nagmamahal ang bilihin. Kailangan natin medyo konting diskarte sa buhay. Ano po, pero bago yan, kung bago ka sa channel na to, i-click mo na subscriber button at saka notification bell na sa ganun hindi ka nahuhuli pag meron tayong bagong update na video para sa inyo. At huwag mo na rin kalimutang i-share. Okay, so yan, start tayo guys. Trabaho pa rin, ano. Ayan, unahin ko lang po itong itong Asahori agency po ito sa Canada. Marami po ako nababasa na kinokontak sila nito. Sa katunayan guys, isa ako sa kinontak din ito, ano, pero ito hindi ko alam kung sila ay kumukuha sa overseas. Pero ang sigurado dito sa Canada, buong Canada, nasa BC ito, Vancouver ang base nila, alam ko eh. Na-interview na ako nito isang beses. At parang sila ay kinukuha ng, halimbawa sa mining, sila ay kinukuha, agency sila ay naghahanap ng tao, tapos ipapasa nila dun sa mining, tapos sasalain pa. So tapos na ako yung interview nitong Asahori na to. At nabasa ko lang sa mga comment, kaya finiplex ko lang. At doon pa rin sa mga kababayan natin na welcome yung mga dumating at saka yung ibang mga nakuha na rin yung pamilya. Guys, good luck sa inyo sa bagong journey nyo. Welcome sa Canada at yung mga malapit na rin umalis. Bulol na naman. Malapit lang umalis at naghihintay na lang ng mga konting-konting hilot na lang. At doon din sa mga nakapasok na sistema na kung paano pag-a-apply at malapit na yung mga interview. Good luck sa inyo. Eto guys, ang unahin natin, paano ba ang pag-a-apply, Daddy Lou? Unahin natin yung mga kailangan nyo bago tayo mag-apply. At tapusin nyo itong video na to kasi napakarami pong trabaho, kasama dito yung mga salary na pwede nyo kitain. Ayan. Ang mga dapat po natin unahin ay mga sumusunod, ano? Siyempre po yung passport natin, kailangan po yan. Kung yan po ay luma, i-renew po natin. At kung ikay nagbabalak pa lang, eto, tamang-tama to, tapusin mo itong video na to. Kailangan mo kumuha ng passport. Pangalawa sa listahan natin, itong NBI clearance nyo. Kung luma na ito, i-renew po ninyo. At kung ito naman, at kung wala ka naman, kumuha ka ng isa for travel abroad, ang kukunin nyo. Ayan po, ano. At ang importante pa, yung mga academic documents nyo, academic documents. Kailangan nyo po nakatabi ito, kagaya po ng diploma, training certificate, form 137 at saka itong transcript of record. Kailangan nyo po itong maitabi, kailangan nyo maihanda ito para sa future yan, para sa mga susunod na mga hihingin sa inyo ito eh. Ihanda nyo lahat ito. At importante po itong COE, ito po Certificate of Employment. Kung kayo ay nagbabalak na mag-resign, kailangan nyo po munang unahin na hingan nyo yung inyong employer na mabigyan kayo nitong certificate na ito, unemployment certificate of employment, para na sa ganon naka-ready na kayo. Importante po yan. At para naman sa mga kababayan natin nandito sa ibang bansa, ang pakiusap po ni Daddy Lou Vlogs ay bago ka umexert or bago matapos ang iyong kontrata, pakikuha mo muna, asikasuhin mo na kaagad. Halimbawa kung malapit na, ilang buwan na lang, asikasuhin mo na kaagad po na makuha yung police clearance mo bago ka umexert. Importante yan para sa mga kababayan na mga OFW. At yung mga OFW naman na mga nasa ibang bansa at nagmamaneho na rin dyan, at kung makakakuha kayo dyan, mas maluwag ang pagkuha ng international driver's license, mas mainam. Ano po, yung nasa Pilipinas, kuha na kayo ng
professional driver's license niyo. Kasi po advantage po ito kagaya sa mga may mga trabaho po na naghahanap ng kung marunong ka na ng driving. At hindi lang yan, kasi dito po ang sistema sa Canada, pagdala nyo itong ganitong klase ng lisensya, ay makakaiwas na kayo doon sa tinatawag natin na pinakang start nila. Ano, kasi mag-exam ka pa ron eh. Medyo matagal-tagal pa ron bago makapasa. Ngayon, tumutulo si Pon, pasensya na. Ngayon po, kung meron ka nitong mga ganito, diretso ka na. Road test ka na kaagad. So, road test ka, makakakuha ka agad ng lisensya ng Canadian license. Ano? Hindi ka na dadaan doon sa steps. Pag wala po, dadaan ka. Okay? Yan. Okay, yan. So, yung pong advantage na yun, ano? So, trabaho na tayo. Para na sa ganun, hindi tayo nahuhuli. Itong mga trabaho. Unahin ko lang itong mga trabaho na nandito. Tapos, pupunta tayo doon sa may mga sahod na trabaho. Ayan. Pagkatapos, magluluto na tayo ng sausage pagdating nila, no? Para may katulong tayo dito galing sa eskwela. At, ayan po, no? Dito po sa First Dynamic, yung mga caregiver natin, doon po kayo pumunta. Tsaka yung mga kusinero natin, yung cook. Vulcanizer, kailangan din po nila. Kailangan pumunta po kayo sa First Dynamic. At saka po yung mga meat cutter natin. Mechanic, heavy, mga sa truck. At saka po yung assembler ng cabinet. Yan. Cabinet maker, assembler. Yan, kailangan po nila. No? At dito naman po sa iPalms, worker farm general. Tapos may welder po sila dyan. At saka worker production line. Naghahanap din po sila. At napakarami pang trabaho po na nandyan. Ano? Napakarami pa nila nga hinahanap ng mga trabaho. Kaya magsadya po kayo sa mga agency na sa iPalms po. At saka dun sa First Dynamic. At saka dito sa EDI. Ito pong EDI naman, kung ikaw ay pipe fitter, dito po ang puntahan mo. At saka ikaw ay welder. Marami kayong pagpipilian. Yung mga welder natin. Ano? Tsaka yung mga machinist, marami kayong pagpipilian kasi nakapost naman yan. Operator press brake, ayan, at saka yung machinist CNC, yan po ang mga pagpipilian nyo, ano, na mga na agency. Pwede kayong lumipat sa kabila kung saan na medyo okay. At ito rin pong ibang agency, meron po talaga iba yung naniningil eh. Meron naman pong no placement pay. Marami po kayong pagpipilian kasi po yung may ibang agency talaga na hindi po natin alam kung ano ang sistema nila, kung ano ang pagkakasistema nila sa gobyerno dito, gobyerno sa Pilipinas, di po natin alam, ano. Pero mas mainam dito kaysa mga binabanggit natin kasi ito po yung mga no placement fee. At pag-uusapan naman natin itong isang katutak na trabaho. Kagaya po nitong cabinet maker. Ang cabinet maker po, magkano po ang pwedeng kitain mo dyan? Ito, no IELTS ito ha. Ay, pwede ka kumita rito ng 2,400 to pataas, ano? Amad, malaki na yung kita na yan, ano? Mataas po yan. Oh. Tapos, ito naman pong conveyor belt splicer. Sa iPalms po ito, napakarami nilang hinahanap. Si 10 katao po ang hinahanap nila rito. Magsadya po kayo sa iPalms, Industrial Personnel and Management Services. At ito po ay para sa babae at sa lalaki. Alam nyo kung magkano yung pwede nyo kitain dito? Ayon dito sa kanilang site, dito sa Work Abroad. 3,000 to 4,500 Canadian dollars. So kayo na po yung maghanap na, kayo na po yung magkwenta, calculator na po ang kailangan nyo. Tapos itong welder assembler natin sa Chartreuse Prime Recruitment Specialist, pwede kayong pumunta rin sa EDI, pwede ka rin pumunta sa First Dynamic. So marami kang pipilian guys, ano, pagdating sa welder assembler. At ang welder assembler naman po natin ay ganun din ang range niyan, 2,800 to 3,500 a month. So malaki yan, malaking pera yan, Canadian dollars, plus overtime pa. Okay? So ayan, ano yung mga binabanggit natin. Sa iPalms po, may welder assemblers din sila. MIG naman to. Tingnan natin kung magkano ang kanilang rate dito. Ganun din, 2,800 to 3,000. So nagkakaparehas lang sila, no? High school graduate po yan. At 3 years po ang experience dito. Minimum experience 3 years. Maganda, mababa oh. Kasi dati 5 eh. Okay. At dito naman po sa heavy equipment mechanics sa iPalms pa rin po yan. Ayan, meron din sila sa First Dynamic. So marami kayong pagpipilian. So ganun din po yung range niya, para din siyang welder. Ganun din po yung kanyang sahuran. So ayan, meron sa Chartreuse ng Jitaw Jimaw.
aluminum welder. Meron din doon. Okay, so ito guys ha. At itong industrial butcher kill floor nila dito sa MEC International Manpower Resources Incorporated po. Marami-rami rin silang hinahanap dito, 50. So try nyo itong bagong agency na to. At pwede kang kumita rito ng $125 to $3,000 a month. So malaki-laki rin. At syempre, meron ding etong sa Magsaysay Global naman guys, itong meat cutter. Ito, 100 pa rin yung talagang nanditong tao na hindi nababawasan. Ibig sabihin, malaki pa yung pag-asa nyo. Para po ito sa mga babae at lalaki. At ito ay 18 years old and above. Okay? Pwede ka rin kumita rito ng 3,000 pataas. Ayan, ang bagsak mo ay sa Nipawa, Manitoba. Doon po kung di ako nagkakamali, ang bagsak nyo rito dito sa High Life. Kasi ito yung malaking ito yung malaking katayan diyan eh. Nandiyan yung mga Pilipino, nandiyan sa Nipawa na yan, sa Manitoba, nandiyan po sila. At dati nabanggit ko na rin, marami tayong nakasama ng mga galing diyan, lumipat dito sa atin at nag-upgrade sila. High Life nga, High Life food sila sa High Life, sabi ko na eh. Doon po yan, malaki yan, madadaanan nyo yan sa highway yan. Malaking malaki na talagang napakalaki nung katayan na to. At ito pong harvest meat dito sa amin, diyan ang gagaling lahat yung karne. Karne na ginagawang sausage. So, yun. At dito po nakalagay sa site na yan, nakalagay rin po dito na this job has no placement fee. So, ayun ha, malinaw po ano. Candidates must be at least high school graduate. Ayan ha. Yung po yung nakalagay dito, ano, kailangan marunong kayo ng pork cuts, preparing special cuts, retail cuts, deboning, gambreling, hindi ko alam to, sticking evisceration, hindi ko po alam to, itong mga sinasabi nila to. Pagdating dito sa pagkakatay kasi wala po tayong alam. Pero yun po yun, mga trabaho natin sa araw na ito. At uli po, tara samahan nyo ako dito sa pagluluto natin ng sausage. At good luck sa inyo lahat guys, good luck. Tara samahan nyo ako para i-smoke natin. Process hanggang sa pag-smoke, samahan nyo ako. At hanggang sa kainatikman natin. Tara. So ito ating gagawin, no? Meron tayong hickory, Bradley. Taka meron tayong hickory din, backwoods. Tapos meron tayong sweet and honey, mild Italian. Gagawa tayo. Dalawang klaseng flavor ang gagawin natin. Isang mild, tsaka isang sweet and parang barbecue flavor siya. Tsaka yung ating salt, curing salt natin. Yan. Gagawa tayo ng ating sausage, sariling timpla natin. At meron tayo ditong baboy at saka baka. Yan o. Konti kasi ng baka ko Baka hindi ko magaya to. Yan. Iwain muna natin. Ayan, tapos na tayo maghiwa. Kalahating beef, tsaka kalahating baboy. Medyo may siya, marami-rami siyang taba kasi pag pan-sausage kailangan moist. Medyo pag dry masyado, hindi pangit, dry masyadong kainin yung sausage. Ngayon, hindi tayo gumawa ng wild. Wala muna tayong ngayon, wala tayong deer, wala tayong moose, wala tayong elk. Siguro kasi kapapasok pa lang ng season, ng hunting season. At saka hindi na kumakain itong mga kids na to eh. So, minsan, masusurpresa natin sila na pag nakakuha ko ng karning wild, gagawin na natin na hindi nila alam yung smoke natin. Kakainin nila. Tingnan natin magiging reaction nila. So, ito ang proseso nito. After nito, magigiling tayo ng karne. Ayan. Magigiling tayo.
ang gagawin natin, matapos natin itong proseso na ito, and then third step tayo sa marinate natin, paglalagay natin ng mga timpla, and then i-case natin. Hanggang dulo to guys, stay tuned kayo. So ito na yung ating dalawang klase ng pinaghati ko para magkaiba ng flavor. Unahin natin itong isa. Baba natin ng konti yung camera. Mataas eh. Ano ba? Pagbaba. Ayan. Ayan. Hindi naman ako makita. Ang hirap naman nun. Diba? Ito. Unahin natin yan. So, ginamitan natin siya ng sweet honey. Pero lalagyan natin siya ng hickory. Ayan o. Lalagyan lang tayo dyan ng mga ingredients, and then halo-haluin ko hanggang sa maging sticky siya. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo kung yung yung texture niya, kung paano bago ilagay sa casing. Kasi may consistent to na may inaano to na tamang-tama lang yung timpla na lagkit bago natin ilagay sa casing. Okay. Harap mo sa akin yung view. It is. Okay guys, ito lalagyan na natin siya. Nalimutan kong sinet up na namin itong stopper natin. So dalawang klase yung casing natin, isang totoong bituka ng baboy at saka isang yung artificial. Ito yung isa artificial, ito, ayan ah. Ito yung unang batch namin nagawa, ayan ah. Kita ba? Yeah. Oh. Look yummy. Okay, good. Okay, mamaya finished product. Turn off muna and then we will continue. Para ka na si Dakbo talaga. It's on, Dad. Yeah. Ayan nga. Okay na? On? Sabihin niyo pag naka-on. It is on. Ha? Sabihin niyo action. We can focus, Dad. It is. Mga kalapay natin si Dambo eh. Guys, ito na yung natin. Ito yung finished product natin. At tayo ay magtatali-tali na. So kailangan nasa ayos ang pagtatali dahil ayan, mamaya na ulit pagkatapos pag finished product, magpapausap tayo sa labas mamaya. Ayan. Turn off. Okay. I'm coming! I'm running! Ayun, warm na siya. Anyways, Itong katanong, hindi tayo masyadong makikita. Anyways, I'm freezing. yan. So, ilalagay na natin itong ating itong close-up na. Tingnan mo. Ako na. Sama yung pinakamalaki sa baba. Yan, hindi natin siya binitin para madaling maluto. Ayun. The tiniest. Konti lang. Yan. So, isang oras kalahati siya sa ano muna siya, sa oven. Tapos saka natin siya lalagyan ng smoke after a few hours later. Saka so yung ginagamit natin sa pang smoke natin, ayan diba? O saka sakali, pag hindi siya naluto, pwede na rin kainin to. Ayan. So ilang oras pa? 2 hours? 1 hour and 5 eh. Ayan na, 1 hour. So 5 pork na ganito, 5 is 1 hour. So steam natin siya ng 2 hours na smoke. Few moments hour later. Sige na, mamaya tayo tingnan pagkaluto na. After nito, set natin yung ating smoke. Okay, bye guys. Okay guys. So ito na yung natin. 15 minutes na lang titira sa oven. Lalagyan na natin siya ng smoke. Open na natin itong smoker natin. And then, lagyan natin ng timer na 1.5 hours. Ngayon, umandar na siya. Ayan. Ayun, umaga na. Hindi ko na napakita kagabi yung tatanggal sa
smoker natin kasi nga napakalamig kagabi, inabot na siya ng alas 11 pag-smoke. So hinayaan ko na lang siya, ngayong umaga ko na lang kinuha. Pinatay ko na kagabi, natulog na ako, inaantok na ako. Ito na yung finished product natin. Ayan na. Just okay naman. Ganda naman siya guys, oh. Oh. Diba? Ganda ng pagkaluto niya. Ganda ng texture. Mamaya ano, siguro hindi na namin titikman, tulog pa eh. So, ito yung ating sausage na ginawa para sa konti nga eh. Oh. Pero okay na rin to, siguro mga 1 linggo rin siguro to, di ba? Ang timpla nito, honey, smoked honey, little bit spice. So, masarap siya. Pwede siya pang kanin, pwede siyang pambaon. Ayan oh, ang ganda ng texture. Tikman natin. Ayan. Maliit lang kasi kagigising lang natin eh.